Kumusta? Alam mo, halos lahat na yata ng ginagawa natin, lalo na pag pera na ang pinag-uusapan, nasa online world na. Dahil diyan, napaka-importante na alam natin kung paano protektahan ang ating sarili. Kaya naman, pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa digital literacy para manatili tayong safe online. Oh, tanong para sa'yo. Naisip mo na ba to? Gaano nga ba kahalaga ang personal data mo? Kasi isipin mo ha, yung pangalan mo, address mo, o kahit anong impormasyon tungkol sa'yo. Ano ba talagang halaga niyan pag nasa internet na? Dahil yung sagot dyan, diyan nakasalalay ang kaligtasan nating lahat. Eto, may magandang analogy dyan. Sabi, ang personal data daw natin ay parang ginto. May halaga. Pwede mong gamitin sa mabuti para makakuha ng mga serbisyo, mga benepisyo. Pero tulad din ng totoong ginto, kailangan mo tong protektahan. Kasi may mga magnanakaw na handang gamitin yan para sa masama. So, para mas maintindihan natin yan, umpisahan natin sa unang bahagi. Alamin natin ano ba talaga itong data na sinasabi nating parang ginto. Siyempre, ang unang hakbang para maprotektahan ng isang bagay ay yung lubos na pag-unawa kung ano ba talaga ito, di ba? So, ano ba itong digital literacy? Hindi lang to yung, marunong akong gumamit ng apps. Hindi, mas malalim yan. Ito yung kakayahan mong gumalaw sa digital world ng ligtas, ng epektibo, at ng matalino. Basically, yung alam mo kung paano gamitin ang teknolohiya para sa kapakanan mo, hindi laban sa'yo. At alam nyo ba, may dalawang klase pala yan ayon sa batas. Una, yung tinatawag na personal information. Ito yung mga basic stuff. Pangalan mo, address, ganun. Pero yung pangalawa, yung sensitive personal information. Nako, iba to. Dito napapasok yung tungkol sa health mo, lahi, at iba pa. At dahil sensitive yan, mas mahigpit ang rules para dyan. So, ang lesson dito, doble ingat dapat sa sensitive data mo. At eto na nga, itong pagiging online, para siyang espadang may dalawang talim. Oo, ang daming benefits, pero kasama rin dyan ang mga totoong panganib. So, timbangin natin, ano nga ba ang pros and cons? Siyempre, unahin natin yung good stuff. Dahil sa internet, ang laking tulong nito sa mga negosyo, di ba? Ang dali nang nilang maabot ang mas maraming tao. Para naman sa atin, ang daling kumonekta, magbigay ng feedback, humanap ng kung ano-ano. Ang laking ginhawa for sure. Pero, heto na yung kabilang side. Sa bawat advantage, laging may kaakibat na risk. Totoo yan. At yung mga banta online, pag nanakaw, panloloko, nandyan lang yan, nag-aabang. Hindi to para takutin tayo ha, para lang to maging aware at handa tayo. So, ano ba talaga itong mga panganib na to? Unahin natin ang privacy issues. Isipin mo, na-hack yung isang system, bigla yung data mo lantad na. Yan yun. Pero may mas nakakatakot pa, yung identity theft. Ito yung may ibang tao na nagpapanggap na ikaw para sa masamang layunin. Yan yung mga digital na multo na kailangan nating bantayan. Okay, so ngayong alam na natin yung mga panganib, oras na para sa good news. Kasi ang totoo, may mga batas na nagpuprotekta sa atin. Yan ang aalamin natin ngayon, ang mga karapatan natin sa digital world na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. Tandaan nyo to. Sa ilalim ng Data Privacy Act of 2012, ikaw ay isang data subject. At bilang isang data subject, mayroon kang 8 pangunahing karapatan. Silipin natin yung ilan sa pinakaimportante. Una, ang karapatang malaman or the right to be informed. Sobrang simple pero sobrang powerful nito. Ang ibig sabihin lang yan, bago kunin ng isang kumpanya yung data mo, kailangan muna nilang magpaalam. Dapat malinaw kung bakit at para saan gagamitin at kailangan nila ng oo mo. Kasunod niyan, ang karapatang tumutol or the right to object. Meaning, ikaw ang may kontrol. Kung hindi ka komportable sa kung paano nila gagamitin yung data mo, pwedeng-pwede mong sabihin, wait lang, ayoko niyan. At pag sinabi mo yon, obligado silang tumigil. Ikaw ang boss. At ito, pakinggan nyo, sobrang importante, ang karapatang magpabura or the right to erasure. Naalala mo yung account mo sa isang website na hindi mo na ginagamit? O yung maling info tungkol sa'yo na kumakalat pa rin? Pwede mong i-request na burahin na yan para kang may sariling digital eraser para linisin ang online footprint mo. At yung huli nating tatalakayin sa ngayon, ang karapatang mag-access. Nakukuryos ba ka kung anong impormasyon ang hawak ng isang app tungkol sa'yo? Karapatan mong humingi ng kopya. Karapatan mo to para sa transparency, para makita mo mismo kung ano yung data na meron sila tungkol sa'yo.
Okay, so ngayong alam na natin ang mga karapatan natin, let's get practical. Ito na yung online self-defense kit mo. Yung mga simpleng-simple pero epektibong hakbang na pwede mong gawin araw-araw para protektahan yung ginto mo. Ang magiging guide natin dito ay itong galing sa National Privacy Commission. Sobrang useful nito. Siyempre, hindi natin iisa-isahin lahat yung 30, pero pipiliin natin yung mga pinaka-importante. Simulan na natin. Unang-una sa depensa, ang passwords at devices mo. Isipin mo na lang na ito yung mga kandado at susi ng digital na bahay mo. Ang rules, simple lang. Una, gumawa ka ng password na matibay. Pangalawa, huwag mong gamitin yung iisang password sa lahat ng accounts mo. At syempre, pag hindi ginagamit, ilock mo yung phone o laptop mo. Basic yan. Pangalawa, maging matalino sa pag-browse. Laging silipin yung address bar. Dapat may HTTPS. Yung S dyan for secure. Huwag kang click ng click sa mga pop-up o mga link na mukhang kahina-hinala, lalo na sa emails. At yung I agree button, naku bago mo i-click yan, mag-isip ka muna. At syempre, ang paborito ng lahat, social media. May isang mantra dito, think before you post. Huwag mong i-share lahat ng personal details mo in public. Bisitahin mo yung privacy settings mo from time to time. At tandaan mo, pag nasa internet na yan, halos imposible nang bawiin. So sa huli, lahat ng tips na to, umiikot lang sa isang konsepto, cyber hygiene. Parang personal hygiene lang yan, di ba? Naliligo tayo, nagsisipilyo. Sa online world, yung maliliit at consistent na habits na to, yan ang nagpapanatili sa ating ligtas at healthy sa digital na buhay. Kaya iiwan ko sa iyo ang tanong na to. Pagkatapos ng lahat ng napag-usapan natin, ano yung isang maliit na bagay na gagawin mo ngayon din para mas protektahan ang sarili mo online? Kasi tandaan, ang pag-alaga sa data mo ay isang paraan ng pagmamahal sa sarili mo.